Sa kabila ng natapyas na pondong inilaan para sa ilang proyekto ng infrastruktura sa National Budget 2025, tiniyak ng Transportation Department na hindi maaapektuhan ang implementasyon ng kanilang mga proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mayroon silang assurance mula sa kanilang developing partners para sa kanilang malalaking proyekto gaya ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Nakausap natin ang ADB, ang JICA, ang KEXIM, no? At with the support of the Department of Budget and Management, no, na mag-i-issue ng SARO, ay patuloy pa rin nating maipapatupad itong mga malalaking programa ng Department of Transportation. No? Sa programa na Bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi ni Bautista ang mga napagtagumpayan ng kanilang ahensya ito lamang nakaraang taon, katulad ng privatization ng Manila International Airport. Giit ng kalihim, hindi lamang ang pagiging kumbinyente at magandang serbisyo ang hatid nito, kung hindi pati na rin ang kontribusyon nito sa kikitain ng pamahalaan sa susunod pang panahon. Dahil dun sa ginawa nating privatization, no, kikita po ang gobyerno ng almost 900 billion pesos for the next 25 years, no? Samantalang in the past po, ang kinikita lang ng MIAA ay mga 2 to 3 billion pesos a year, no? Tiniyak rin ng DOTR na puspusan ng kanilang mga hakbang para mapanatili ang Pilipinas sa International Maritime Organization's whitelist na mahalaga para sa ekonomiya at mga marino o seafarers ng bansa. Kasabay nito, ipinagmalaki rin ni Secretary Bautista ang natapos nila na LRT-1 extension na napapakinabangan na ng mas maraming pasahero, kung saan mas pinabilis nito ang paglalakbay ng mga mananakay mula Baclaran hanggang Sucat na 1 oras ang ginugugol. Ngayon ay 15 minuto na lang ang biyahe. Itong traffic sa Metro Manila, based dun sa study ng JICA, ang economic cost sa atin ay 3.5 billion pesos a day, no? So with the operation of or the extension of LRT-1, medyo mababawasan po yung economic cost ng traffic sa atin. Samantala, sa pinakauling update ng DOTR, mula 83% ay umabot na sa 86% ang nakonsolida para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasabay nito ay ang isinasagawa nila na route rationalization kasama ang mga LGU para sa sustainable at profitable na mga ruta, kung saan nasa 20% na ang natatapos. Kinalakay rin sa nasabing programa ang mga plano ng DOTR sa privatization ng EDSA Busway na inaasahan matatapos ang terms of reference sa first quarter ng taon. Gayon din ang privatization ng Lagindingan at Bohol Airport na magpapataas ng kapasidad ng mga paliparan. Inaasahan naman ng DOTR na masisimula ng konstruksyon ng MRT-4 sa taong 2026 habang matatapos naman ang North-South Commuter Railway sa taong 2030. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.